Tila walang pagsidlan ng kasiyahan si Brandon Bates sa balitang kabilang siya sa pool ng Gilas, Pilipinas. Pangako niya, gagawin ng lahat makabilang man siya sa Final 12 or hindi para sa Asian Games. Kinumpirma naman ni Miss Erica D na lock-in si Justin Brownlee sa hanay ng Gilas sa Asian Games. Kasabay ng pagbubulgar na kabilang talaga sa pool si Benny Boatwright at ang naglalaki ang sweldo ng Pinoy players sa KBL na nagiging dahilan bakit mahirap kumuha ng players ang Gilas, inilantad sa report. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Isa sa mga bagong pangalan na posibleng makita sa hanay ng Gilas Pilipinas ang naging sentro ng atensyon matapos ang kanyang unang pagkakataong mapasama sa national team pool. Bagamat marami ang nagulat sa kanyang pagsama, tila handa si Brandon Bates na yakapin ang hamon at patunayan na karapat dapat siyang maging bahagi ng programa ni Coach Tim Cone para sa nalalapit na mga international na competition. Yan ang inihayag niya sa report ni Ruben Terrado sa Spain. Sa totoo lang, sobrang laking karangalan to para sa akin. Hindi ko talaga inaasahan na mangyayari ito eh. Para itong isang malaking biyaya, sobrang saya at sobrang honored ako dyan. Ang gusto ko lang talaga, maibigay yung best ko. Mapasama man ako sa Final 12 o hindi, or hanggang training pool lang, ibibigay ko pa rin ng lahat. Wala akong pinapasok or wala akong expectation dyan. Masaya lang talaga ako na nabigyan ako ng pagkakataong mapabilang sa hanay or sa pool. Ang importante sa akin, masuot ko ang blue and white ng Gilas. Kahit mapili man ako sa final lineup or hindi, basta makasama lang sa training camp, malaking bagay na yun para sa akin. Well, siguro isa si Brandon Bates sa mga pinakapositibong kwento ng Gilas pool ngayong taon. Hindi siya yung tipo ng player kasi na maingay o lagi nasa headlines. Kaya malaking bagay na mapasama siya sa 30-man pool para sa Asian Games. Kitang-kita rin sa naging pahayag niya na hindi siya pumapasok na meron siyang expectation. Wala siyang demand na spot. Ang gusto lang niya, mabigyan ng pagkakataon na maipakita niya ang kaya niyang ibigay para sa bansa. Kung pag-uusapan naman ang magiging ambag niya, malaking bagay ang kanyang 6'9" na taas, di ba? Nakasalukuyang sitwasyon ng Gilas kung saan walang Soto, walang Quintin Millora Brown at walang AJ Edu para sa Asian Games at iba pang big men. Mahalaga na magkaroon ng isang player na may haba, kayang makipagbanggaan sa ilalim at handang gawin ng dirty work. Hindi man siya kilala bilang mataas na umiscore or bilang scorer, malaking tulong ang kanyang depensa, rebounding at physicality, di ba? At kung pagbabasehan ng kanyang ipinapakita sa Meralco, hindi rin siya nagpapahuli mga ka-playoffs. Sa Governor's Cup, nag-a-average siya ng 7 points, 8 rebounds at laban pa mismo sa Ginebra, nagtala siya ng 8 points at 10 rebounds. Ibig sabihin yan, kaya niyang gumawa ng impact kahit hindi siya ang pangunahing scorer ng kupunan. Sa international basketball, minsan mas mahalaga ang player na handang magsakripisyo kumpara sa puro puntos lang yung ambag. Ang maganda pa rito mga playoffs, alam din ni Bates na hindi madali ang laban para mapasama sa Final 12. Marami siyang makakalaban na mas veterano at mas maraming karanasan sa Gilas. Pero kung may isang katangian na gusto ng coaching staff ni Coach Tim Cone, yun ay ang pagiging role player na handang gawin ang anumang iutos para manalo ang team. At sa ngayon, mukhang yun mismo ang ipinapakita ni Brandon Bates. Sa panayam ng media, inilahad ni Miss Erica D ng SBP na si Justin Brownlee pa rin ang pangunahing player ng Gilas Pilipinas. Kasabay nito, ibinahagi rin ng Executive Director ng SBP na nasa listahan din nila si Benny Boatwright sa kabila ng paghihintay umano nila na pirmahan ng Pangulo ang batas na nagtatakda sa pagiging Pilipino nito. Yan ang ibinahagi ni Miss Erica D sa report ni Michael Hugado ng Malaya. Si Justin Brownlee ay isa sa mainstay ng team. Hindi lang siya nakalaro laban sa Australia kasi meron siyang injury at gusto namin makapagpahinga muna siya. So nasa Malacanang pa rin ang kay Benny Boatwright. Kailangan pa itong pirmahan ng presidente o kaya hintayin na lang natin na mag-lapse at maging batas. Manunumpa siya tapos pupunta tayo sa Bureau of Immigration para kumuha ng naturalization certificate. Kapag may certificate na tayo, doon pa lang tayo makakapag-apply ng passport. Pero isinama na namin siya sa listahan. Sana umabot. So malaking ginhawa to para sa Gilas ha. Ibig sabihin, malinaw na sa plano ng coaching staff at ng SBP na hindi nila gustong maiwan si Justin dito sa Asian Games. Of course, parang given naman na yun di ba? Hindi naman nabago ang naging ambag niya sa national team Napatunayan na niya na kaya niyang pamunuan ng Gilas sa malalaking laban. Kaya natural lang na priority talaga etong si Justin Brownlee. Maganda ring makita na hindi lang sa loob ng court naghahanda ang Gilas, maging ang proseso ng naturalization ni Benny Boatwright, tinututukan nila para walang maging problema sa eligibility. Kapag natuloy ang lahat ng yan mga playoffs, malaking dagdag na karanasan at leadership
ang may bibigay nila dito sa ating koponan, lalo na sa misyong depensahan ng gintong medalya dito sa Asian Games. At yun na nga, dapat abangan dito is yung sitwasyon ni Benny Boatwright. Kung matatapos din ang proseso sa tamang panahon, posibleng magkaroon si Coach Tim Cone ng mas maraming pagpipilian sa naturalized players Dahil pinapayagan naman sa Asian Games ang higit sa isang naturalized player basta may passport ng Pilipinas, kaya magiging interesante kung paano bubuuin ang pinakamalalakas or pinakamalakas na combination ng gilas. Sa ngayon, malinaw na ang direksyon ng SBP. Gawin ang lahat para makumpleto ang pinakamalakas na lineup na posible. Kung maayos ang mga dokumento sa oras, mas lalaki ang tsansa ng gilas na muling makipagsabayan sa pinakamalalakas na koponan sa Asia at ipagtanggol ang titulong napanalunan nila nung nakaraang Asian Games kung saan kasama din si Justin Brownlee. Muli namang nabunyag ang kaibahan ng nasa ibang liga abroad kumpara sa professional players na naglalaro sa PBA. Sa inilabas na pahayag ng isa sa mga trusted KBL vloggers, inilahad nito na tumataginting na 15 million kada taon ang kita ng isang player na lumipat sa kanilang liga sa KBL. Yan at iba pa ang laman ng kanyang pasawag sa kanyang official X or Twitter account. Ang isang Pilipinong atleta na kumikita ng humigit kumulang $260,000 kada taon sa South Korea ay may tuturing na kabilang sa mga may pinakamataas na kita sa Pilipinas. Ang halagang $260,000 bawat taon ay katumbas ng humigit kumulang na 15 million kada taon depende sa kasalukuyang palitan ng dolyar at piso. Isa ito sa mga pangunahing dahilan kung bakit maraming Pilipinong basketball players ang aktibong naghahanap ng oportunidad na makapaglaro sa mga liga sa ibang bansa tulad ng KBL, Japan B-League at Taiwan Professional Basketball League. So actually mga playoff, tama yung punto dito ni Bake PD. Kung ikaw ay isang basketball player at may pagpipilian sa pagitan ng sahod sa PBA at kontratang nagkakahalaga ng humigit kumulang na 15 million kada taon dito sa KBL o B-League, napakahirap tanggihan ng ganong opportunity, di ba? Hindi lang yan malaking pera, kung hindi pagkakataon din para makalaro sa mas mataas na antas ng competition at mas mapabuti pa ang iyong karera. Kung mapapansin natin yun mismo nangyari kila Quintin Millora Brown, Mike Phillips at Kevin Kembao. Wala pa sa kanila yung na-drop sa PBA, pero mas pinili na nilang tumawid sa mga liga sa ibang bansa. Hindi dahil ayaw nila sa PBA, kung hindi dahil mas maganda ang kabuhayan at mas malaki ang opportunity na naghihintay sa kanila dito sa overseas leagues. Pero may kapalit din ang magandang sweldo na yan mga playoffs. Isa to sa mga dahilan kasi kung bakit madalas nagigipit ang Gilas Pilipinas sa pagbuo ng national team. Kapag nasa Japan, nasa Korea o nasa Taiwan na ang mga pangunahing players natin sa Gilas, kailangan pang makiusap ang SBP sa kanilang mga ball club kung ang competition ay sa Asian Games na hindi sakop ng FIBA calendar. May mga koponang tumatangging pakawalan ng kanilang mga players, di ba? Dahil mas inuuna nila yung sariling liga. Of course, given naman yun kasi liga nila yun At hindi mo sila pwedeng sisihin na hindi payagan yung kanilang mga players kung Asian Games ang paglalabanan, di ba? Kasi nga, hindi siya required kumpara sa FIBA event. So kung tutusin, mas madali sana ang trabaho ng coaching staff ng Gilas kung karamihan sa mga pangunahing players ay nasa PBA or nandi dito sa Pilipinas. Mas maluwag ang coordination at mas madaling makumpleto ang ensayo sa paghahanda. Kaya habang patuloy na lumalaki ang agwat ng sahod sa pagitan ng PBA at mga liga sa abroad, mas magiging mahirap ding buuin ang pinakamalakas na Gilas sa bawat international tournament.